Hello everyone, welcome to the second week of your lesson in salaries and wage management. So, um, I would like to ask, how are you doing with your requirements in week one, okay, of your lesson? So, I would like to reiterate that um, please do not hesitate to contact me through our group chat or through a private message or through a text message if you want to seek clarification on your activities or if you want to ask any question about your lesson. Okay, so if you remember last week, I sent you a supplemental video which was prepared and recorded by Ma'am Carmela, who was a former teacher of SIAC College, okay, and that video was recorded last semester. So for this week, week 2 of your lesson, you will be watching again a video prepared and recorded by her. I mean by Mom Carmela last semester. So please find time to finish this video because it is a supplemental video which I believe will help you understand more clearly and understand better your lesson in salaries and wage management. Okay, here is the video of Mom Carmela. Ayan, so hello everyone and everything. Ayan, so ang subject natin is salaries and wage management. So nasa week 2 na tayo ng ating lesson discussion. So I hope na yung week 1 na lesson discussion natin is nakatulong sa inyo para sa paggawa niyo ng iyong activities. Ayan, so dito naman sa lesson discussion natin ng week 2, pag-uusapan natin dito ngayon yung ano ba yung labor market, kung ano ba yung supply and demand of labor, ano ba yung labor union, yung mga ganun. Pag-uusapan natin ngayon dito sa week 2 lesson discussion natin. Ayan, so labor market, ayan. Ano ba itong labor market? So labor market, it is for the supply and demand of labor meets. Ayan, like for example, sa typical market of products or goods and mga physical products and goods. Ayan, yung parang doon magmi-meet yung market of marketing of products and goods. Doon magmi-meet yung demand ng customers needs and wants sa mga yung mga suppliers. Doon magmi-meet sa marketing of product or goods. So ganun din dito sa supply and demand of labor. Yung mga company na naghahanap ng nagde-demand for a certain skill of profession, ayan, dito nila nami-meet yung mga prospective na candidates or yung mga workers na merong ganung skill na hinahanap nila. Ayan, so dito sila nag-meet sa labor market. So it is where the employees and employers or the workers interact with each other. So dito sa labor market, ito yung the workers are rendering their services in exchange for a certain remuneration or the what we call as wage or the salary. So magre-render ng service yung worker, babayaran siya ng employer. Ayan. So, in marketing their services, sa pag-market or sa pagre-render ng mga workers na kanilang services, ayan, the hours are stipulated in the contract. So, itong contract na ito, mapag-aaralan natin yan mamaya, sa mga, as we go on with our lesson, ayan. The most important factors that exert profound impact upon supply of labor are the following. Ayan, so ito yung mga nakaka-apekto sa pag-satisfy ng demand ng mga companies. Ayan, so ito yung mga
nakakaapekto sa supplies ng mga demand ng mga companies. Ayan, supply of the labor force. So, eto kung ilan ba yung number of workers or yung mga empleyado or applicant na willing to render a service to a particular organization for a certain remuneration. Like for example, yung isang company naghahanap siya ng isang accountant, ayan, ng isang certified public accountant in exchange of 20,000 remuneration amount or salary a month. Ayan. So, ilan ba yung public accountant na willing pumunta or mag-render ng service doon sa company na yun in exchange of 20,000. Ayan, so dito sila mag-meet sa labor market. Ito yung mag-meet yung supply and demand ng labor. Ayan. So, supply of the labor force, ilan ba yung worker na willing mag-render ng service or willing pumasok doon sa isang organization para sa ino-offer ng isang organization na sahod and syempre yung job. Ayan, job specification. Ayan. Attractiveness of the job. Ayan. Syempre, yung gaano ba ka-attractive yung job na ino-offer mo, like for example, maganda ba yung benefits? Ayan, syempre pag maganda yung benefits, ma-attract yung mga applicant or yung mga workers na may ganung skills, ayan, na hinahanap mo, ma-attract sila na mag-apply sa company mo. Maganda na nga yung pamamalakad mo, yung management mo, maganda pa yung pasahod mo, ayan, maganda pa yung rules mo sa kanilang pagtatrabaho, ayan, kung favorable ba both sa'yo at sa employee mga rules mo, ayan, ma-attract yung mga applicant. Siyempre, dadami yung supply mo. Supply for your demand of that certain skills. Like for example, kailangan mo ng mga skilled workers na magpapatayo ng building mo. Ayan, kung maganda yung ibibigay mong salary sa kanila, dadami yung mga skilled laborers or yung mga nagtatrabaho sa construction, ayan, dadami silang mag-a-apply sa iyo. Syempre, ayan, so tataas yung supply ng demand mo. Ayan. Degree of natural skill and ability required. So, yung pagde-demand mo or yung supply na magsasatisfy sa demand mo, depende kung gaano ba kataas or ka-high standard yung skill na gusto mo. Ayan, syempre pag gusto mo ng yung skilled labor talaga, yung talagang skilled or yung maganda talaga yung skills niya, yung high quality yung skills niya, ayan, syempre mas maliit yung mas maliit yung mga or mas konti yung supply ng ng ganon, yung tao na ganon yung skill. Like for example, kailangan mo ng MIS officer nga sa company mo. Ayan, pagka kailangan mo talaga yung professional na MIS officer, ayan, or kailangan mo nang gagawa ng MIS officer. Ayan. So konti lang yung supply ng MIS officer kasi konti lang naman yung mga pwedeng maging MIS officer, yung mga talaga graduate, yung mga yung mga professional talaga na MIS. Ayun, hindi yung basta IT lang, ganun. Syempre, pag ang hanap mo basta IT lang, mas madami dyan. Mas madami kang magiging magpipilian, mas madami yung supply. Ayan. Pero kung gusto mo talaga yung skilled na MIS officer, syempre, kukunti lang naman yung supply nun kasi kukunti lang naman ng mga pwedeng maging ganon. Ayan. Yung mga gusto mo talagang skill, depende yan. So, degree of natural skills and ability required. So, depende yan kung gaano ka-high standard yung gusto mong maging skill ng laborers mo. Ayan. The more na mas mataas yung standard mo, the more na mas kaunti yung supply. Ayan. Length of training required. Ayan. So, syempre yung pagte-train mo sa, like for example, magte-train ka ng magiging staff accountant mo. Ayan. So, hindi mo siya i-hire hanggat hindi siya nagte-train ng mabigat na training or
magte-train ng like for a long period of time, like yung 6 months, ganun, magiging staff accountant ka lang naman, pero magte-train ka pa ng 6 months, ayan, para magawa ng maayos yung trabaho mo. Ayan. Kung ganun naman kahaba yung length of training period mo para sa isang empleyado, syempre, kukunti lang yung gaganon, kukunti lang yung mag-a-apply sa'yo, kukunti lang yung supply ng demand mo. Ayan, kasi parang isipin nila ang haba naman ng length of training period na yon. Ayan. Demand for the labor. So tapos na tayo sa supply ng labor. Supply ng labor is ito yung kung ilan ba yung mga workers na kung ilan ba yung pwedeng mag-supply sa demand mo ng for example, kailangan mo ng accountant. Kung ilan ba yung accountant na pwedeng na gustong mag-apply sa'yo. Ayan. Demand for labor. Ito naman kung ilan ba yung companies na naghahanap sa isang certain skills or profession. Ayan. Sabi nga dyan, by the demand of labor, this is mean that the number of workers whose services are wanted in a given market at a specified price. Ayan. Some of these demands comes from those who are hired for personal services. Ayan. The great bulk of the demand, however, comes from entrepreneurs who hire on account of their productivity that we can afford to pay. Ayan. The following factors affect the demand for labor. So ito yung nakaka-apekto sa mga sa demand ng labor. Ayan. Kung kailan ba sila nagde-demand ng labor. Ayan. Labor is a derived demand. So, ibig sabihin, ang labor pala is, depende. Yung pagdedemand pala ng labor or paghahanap ng mga certain skills or profession is depende sa pangangailangan ng company. Ayan, like for example, kailan ba sila maghahanap pa nilang magdagdag ng mas madaming products or kailangan nilang i-increase yung productivity level nila. Ayan, so paano nila i-increase yung productivity level nila? Ayan, so syempre kailangan nilang mag-hire ng mga workers or dagdag na empleyado or dagdag na workers na gagawa dun sa products. Ayan, so doon magde-derive yung demand ng company kung depende sa pangangailangan nila. Ayan, kung depende sa pangangailangan ng activity. Kung kailangan magdagdag ng empleyado para or ng worker para mas mabilis yung paggawa or mas madaming magawa, ayan. Saka pa lang sila magde-demand ng labor. Ayan. Marginal productivity of wages. Ayan. So ano naman to? Business firms employ labor so that they may produce goods and services to sell at a profit. Ayan. Obviously, labor will be employed up to the point where the value of his output equals his wages. Ayan. So, bakit nagde-demand yung isang company ng certain skills or profession? Ayan. Like for example, sabi nga natin kanina, bakit sila nagde-demand ng dagdag na or bakit sila nagde-demand ng dagdag na workers? Ayan, para ma-increase yung productivity level ng company or para mas mabilis or mas madami pa yung mapoproduce nilang products. Ayan, bakit para saan naman yung pagtaas ng products? Ayan, pagtaas ng production level ng product. Syempre, pag mas madami silang napoproduce, tapos mas madami pang customer yung bumibili sa products nila, mas madami din yung profit or yung income ng isang company. Ayan, syempre, dapat ang goal ng empleyado ng employer dyan is makuha niya or ma-achieve niya, ayan, yung cost ng pag-hire niya ng mga employees
Ayan, ma-achieve niya yun sa trabaho or sa pamamagitan ng pag-produce ng mga workers ng products or goods. Ayan, like for example, yung kailangan yung isang worker makapag-produce siya ng like for example, tsinelas, ayan. Kailangan sa factory, ayan, kailangan nilang mag-produce ng tsinelas equal dun sa equal dun sa cost ng pag-hire sa kanya. Pag nag-meet yung production ng isang worker, yung cost ng production ng isang worker sa ng cost ng pag-hire sa kanya, that is what we called as marginal productivity of wages. Ayan, pag nag-meet yung cost ng pag-hire sa kanya at yung cost ng produce niyang product, ayan, that is what we call as marginal productivity level, or nag-equal yung cost ng pag-hire sa kanya, yung gastos sa pag-hire sa kanya, at yung cost ng pag-produce niya ng cost na produce niya, ayan, na products or goods. Ayan. Replacing labor with capital. Ayan, syempre yung pag nakita ng mga employers na ay mas mabilis pa lang gawin pagka machine yung gamit. Ayan. Syempre, bababa yung demand ng labor nun. Ayan, yung parang hindi na sila magde-demand ng skilled workers kasi mas mabilis naman yung machinery or yung equipments pag gagamitin. So, mag-i-invest na lang sila ng mag-i-invest or bibili sila na lang sila ng machine kaysa mag-hire sila ng mga tao or yung mga workers na gagawa ng products. Ayan. Replacing labor with capital. Ayan, yung labor or yung mga laborers, ayan, papalitan sila ng mga machineries or equipments. So, ayan, tapos na yung supply and demand for labor. Ayan, supply of labor, ito yung ilan ba yung workers na pwedeng mag-satisfy dun sa demand. Demand of labor, ilan ba yung employers or yung ilan ba yung ayan, yung job or yung employers na nangangailangan ng certain skills or profession. Ayan. Wage contract, ano naman ito? So, dito sa wage contract, so, dito natin makikita yung agreement in terms of wages or salaries or yung remuneration na isang employer sa employee. So, ayan, sabi dyan, the wages actually paid are fixed by agreement between the employer and the worker. Kung magkano yung ibibigay ng employer sa worker, dito makikita sa wage contract. Ayan. Whenever the subjective price of the prospective employer is equal to or greater than subjective price of the employee, ayan, a wage agreement is possible and a wage rate can be established through bargaining. So, pag nag-meet yung for example, yung pag nag-meet yung i-offer, like for example, ikaw mag-apply ka, in-offeran ka ng 20,000 a month. Tapos pag tinanong sa'yo kung magkano yung gusto mong sahod, sabi mo 20,000, tapos in-offeran ka ng 20,000. Ayan, so magkano yun, magkakaroon yun ng magkakaroon yun ng agreement, magkakaroon kayo ng agreement, ayan, yun yung malalagay sa wage contract nyo, or like for example, yung in-offeran ka ng 25, ay yung gusto mo 20 lang, tapos in-offeran ka ng 25,000, ayan. So magmi-meet kayo, which is dun sa magmi-meet kayo or mag-a-agree or mayroong agreement na mabubuo sa inyo. Ayan, so a wage agreement is possible and a wage rate can be established through bargaining. Ayan, so kung nag-agree kayo, possible yun na yun yung maging measurement ng pagbibigay ng sahod mo or wage mo. Ayan, a wage agreement is possible and a wage rate can be established through bargaining. Paano naman yung bargaining? Like for example, yung paghihingi ng discount or tawad, ganun. That's also called as bargaining. Yung
o-offeran ka ng employer mo ng 15,000, ayan, tapos pero pwedeng sabihin mo, pwede bang maging 18,000, ayan, tapos nag-agree kayo, ayan. That's what we call as bargaining, or yung, halimbawa, offeran ka ng, magde-demand ka ng sahod na 20,000, tapos in-offeran ka ng kung pwede 15,000, tapos nag-agree kayo, ayan, bargaining din yun. Ayan. When employees secure the services of workers for less than they are worth to them as measured by their productivity value, such will induce them to demand the services of more laborers. Ayan. Anong sabi dyan? Pag daw yung employer na-secure niya, or yung parang ginawa niyang parang hindi mo binalyo yung mga mo, parang hindi mo binalyo yung parang hindi mo binalyo yung ang tawag doon, yung worth or yung value ng employee mo. Ayan. Naman yung employer ng tatlong public accountant, gano'n. Pero yung public accountant is umaabot ng 20, ayan. Excess of supply yon. Ayan, tatlo lang yung kailangan, pero madami yung nag-a-apply. Ayan, excess of supply, ayan. Pag naman yung supply, shortage of supply, ito naman yung mas madami yung naghahanap ng public accountant, pero konti lang yung public accountant. Next. Siyempre, pag halimbawa, yung madaming supply ng laborers, ayan, like for example, yung accountant, ayan. Pag mas madami yung nag-a-apply, syempre, mas mababa yung i-offer ng company, parang sasamantalahin nila yun. Ayan, kasi kakagat naman yung kasi madami siyang kalaban, or madami naman pwedeng i-hire dyan na iba na gusto na, or okay lang na mas mababa yung sahod. Ayan. Makakagatin ng mga employers yun. Labor unions, dito naman tayo sa labor unions. Ano ba itong labor union? So, ito yung mga group or organized body of people na nagsesecure dun sa employment security ng mga companies, ay yung mga employees. Ayan, so, ito yung parang nag-govern ng mga nag-govern ng mga securities, rights, ganun ng yung working hours ng mga empleyado, ayan, yung fair and equitable wages ng mga empleyado, ayan. So, sabi dyan, the labor union exercise a strong grip over its supply. And this is a true closed shop initiated by organized labor and not the employer. Ayan. So, there are two types of closed shops. Ano ba to? Ano ba yung two types ng closed shops? The open union and the closed union. Ayan. So, pag sinabi natin closed shop, open union, ayan. Parang kahit pwedeng ma-employ yung mga hindi kabilang sa union or hindi kabilang dun sa labor union na grupo, pwede silang mag-employ, pero sa isang kondisyon. Yung pag ma-employ sila, pero mag-member sila sa union. Ayan. Pag naman sinabi natin close shop, close union, ayan, ito naman yung mga hindi member ng
yung hindi member ng union, hindi sila pwedeng ma-employ. Ayan. Yung mga yung member lang ng union, sila lang yung pwedeng ma-employ. Sabi dyan, labor falls to the belief that the union is vital and essential to an effective and successful collective bargaining. Ayan. It capitalizes on solidarity of labor to lobby for fair wages, ay sinasabi natin kanina, working hours, job security, and etc. So parang napakahalaga ng labor union na to para sa mga empleyado, pero parang sa employers ang tingin lang nila dito sa labor union is parang wala lang, parang ayan nga yung sabi dyan, from the point of the employer, however, unions are nothing but tools in the hand of workers to exercise control over the supply of labor, which is considered unfair and intolerable. Ayan. Parang wala lang yun para sa mga employers, kundi yung parang ginagamit lang yun ng mga workers, ayan, para makontrol yung supply ng labor. Ayan. Na kinoconsider pa nilang unfair. Ayan. Siyempre, hindi papayag yung labor union na ma-employ yung isang worker na unfair naman yung bayad, unfair yung treatment, ayan, ng isang employer, ayan. So, ayan, labor legislation, ano naman ito? Ayan, yung mga, ano ba yung nag-govern sa, or ano yung nagsesecure sa wages ng mga empleyado? Or ano ba yung nag-govern sa usapang wages or sahod? Minimum wage law, ayan, the adaptation of a legal minimum wage is necessary for two reasons. Ayan, pag sinabi natin minimum wage, ito yung mga yung minimum na sahod or wage na pwedeng ibigay ng employer sa kanyang employee. Ayan, kung magkano yung hindi, like for example sa Manila, ang minimum wage doon is 800. Dapat pag nagpasahod ng lahat ng kumpanya doon, hindi bababa ng 800 per day. Ayan, or for 8 hours a day. Ayan, so the adaptation of a lipat, bakit nga daw ba in-adapt or ginawa yung minimum wage law? Ayan, first, the level of wages in most occupations is very low as to deny workers to maintain decent standard of living without the aid of others. Ayan, so second, many employers will not give these workers promotion in wages on their own initiative. Ayan. Parang, syempre, ayaw ng mga, kumbaga parang minsan, ayaw ng mga employer na mag-promote kasi mas mataas yung magiging sahod ng isang empleyado. Ayan. Kaya sila nagbigay ng minimum wage law para hindi mababasa, para maprotektahan yung rights or yung rights ng mga empleyado to or para matulungan din yung mga empleyado na magkaroon ng yung ma-secure yung standard of living nila or para naman maging sapat yung wage ng mga empleyado para sa pamumuhay nila. Sabi dyan, clearly, the minimum wage law is a weapon to combat the evils of low wages. Ayan, meron kasi mga employer na ang baba ng pinapasahod, di ba? So, kaya kanila ginawa yung minimum wage law para i-base kung magkano yung dapat ipasahod, depende kung nasaan kang area. Like for example, sa Manila nga, kaya ang taas ng minimum wage law din, kasi hindi ka pwedeng mabuhay doon ng 500 lang isang araw na pera mo. Ayan, lahat paglalabas ka kailangan ng pera. Ayan. So hindi ka pwedeng mabuhay ng 500 lang isang araw yung pera mo. Ayan, kaya nila ginawang 800 yung minimum wage law noon. Ayan, so sabi din dyan, there are also some evidences that some people are working for less than the minimum wage rather than remain unemployed. So parang kesa na nga naman
tumambay yung mga tao, hindi kakagat na lang sila dun sa kahit mababang sahod, ang mahalaga, may sahod sila or may natatanggap silang pera. Diba? Kahit wala sa minimum wage ng area nila. So, parang yan yung sinasamantala ng mga employers. Ayan. So, like for example, ngayong pandemic, parang sinasamantala nila magbigay ng mababang sahod kasi iniisip nila ang daming nawawalan ng trabaho. Ayan. So, kumakagat yung workers kahit mababa lang yung sahod. Ayan. Kasi iniisip nila, nilagay sa kokote nila ng mga employers na ang dami na walang trabaho, wala silang ma-apply ng trabaho. Ayan. Mga ganong bagay. Ayan. So, bago na lang pala yung discussion natin ngayon. So, tingnan naman natin yung requirements mo. Let's check kung discuss natin yung requirements niyo. Ano to? Case study lang pala. Ayan. So, as a future employer or future employee or possibly a future lawmaker, what is your reaction to the above article? Ayan. Basahin niyo at intindihin niyo yung article para masagot kung ano itong mga tanong dito. Ayan. Write a paragraph reaction to the active article expressing your views as a future employer, future employees, or future lawyer. 1 paragraph for each role. Ayan. Google up and research, analyze, investigate the growth and decline of Philippine labor movement. Right, so, ganun lang naman pala. So, and yung tinatanong lang naman sa number 2 dito kung tingnan nyo yung movement or yung pag-i-increase at pag-decrease ng yung labor o yung mga unemployment and employment rate ng mga tao dito sa Pilipinas. Ayan, di ba binabalita naman yun kung ilan yung binaba ng employment rate, ayan. Ilan yung tinaas ng mga walang trabaho, ng bilang ng mga walang trabaho. Ayan. So, dito sa number 2, research nyo. Ayan, so, hanggang doon lang naman pala. By the way, yung I hope yung discussion natin ng week 1 nakatulong sa inyo sa paggawa ng requirements niyo, So, I hope din dito sa week 2 makatulong. Ayan, so, habol lang tayo guys kaya din yan. So, may mga nag-exam na din ng prelims dito and thank you. Ayan, so, habol lang sa mga kaya natin yan, yung mga hindi pa natatapos. Ayan, kayang-kaya yan. Ayan, so, hanggang doon na lang yung discussion natin. Next time ulit, next week. Bye guys! By the way, kung may pala kayo, kung may katanungan kayo, message nyo lang ako, PM nyo lang ako. Ayan, may mga nagpi-PM sa akin about dun sa activities ng week 1. Ayan, so masaya naman ako kasi may mga gumagawa. Nakikita ko naman may mga gumagawa. Ayan. Ginagawa talaga. They're trying their best. Ayan. So, good luck guys!